Hindi nakaligtas ang administrasyon sa mga pasaring ni VP Sara ngayong araw ng kagitingan. Kinwestiyon ng pangalawang Pangulo ang tila kakulangan daw ng independent foreign policy at mabagal na aksyon sa krisis sa langis. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Kita ng lakas militar. Ito ay isang malaman ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ng kagitingan. The Day of Valor reminds us that our freedom was bought at a high price. Ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberanya. May pasaring din siya sa anyay foreign interference sa bansa. Ang anumang pagtatangka ng mga banyagang institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa Bataan. Sa isang panayam sa Davao, kinwestiyon din niya ang foreign policy ng Marcos administration. Nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan. Tila may banat ang bise kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa dinaranas na energy crisis ng bansa. Tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan. Nagbabala naman si VP Sara laban sa mga individual na nagpapanggap umano bilang siya para manloko sa messaging platform na Signal. Ayon sa bise, huwag magbigay ng personal na impormasyon at lalong-lalo na huwag magpapadala ng pera kapag nakatanggap ng mensahe mula sa mga kahina-hinalang users na nagpapakilalang siya. Nilinaw ni VP Sara, hindi raw siya humihingi ng anumang pabor o pinansyal na tulong mula sa publiko. Una na ring nagbabala si NBI Director Melvin Matibag laban sa mga nagpapanggap na opisyales o negosyante para mambudol sa mga messaging app. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.